kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nell, isang nurse dito sa Canada. Isa po ako sa napakaraming OFWs na listeners po ninyo. Hindi niyo man po ako kilala, matagal na po akong nakakapit sa programa ninyo, lalo na noong nasa Saudi Arabia pa po ako. Kayo ang comfort zone ko sa gitna ng pagod at lungkot. Sa mga boses ninyo, nakahanap ako ng pahinga. Sa loob ng maraming taon, nasaksihan ko na ang iba't ibang mukha ng buhay. Mula sa unang iyak ng isang sanggol na bagong silang, hanggang sa huling hininga ng isang taong handa nang magpaalam. Hindi ko man kilala ang pasyente, ibinibigay ko ang buong pusong pag-aalaga. Lumaban ako kahit halos maubos na noong panahon ng pandemya. Naniniwala kasi ako na ang propesyon namin bilang nurse ay hindi lang isang trabaho kundi isang panata. 2024 nang mapunta ako dito sa Canada. Isa po ako sa mga napiling nurse matapos humingi ng tulong ng isang probinsya dito sa gobyerno natin sa Pilipinas. Hindi po naging madali ang lahat. Dumaan ako sa bridging program na puno ng pagsusulit at pagdududa sa sarili. Pinaghirapan kong maipasa ang NCLEX at hinarap ko rin ang sakit ng diskriminasyon bilang isang dayuhan. Kinaya ko naman po at ngayon naka-assign ako sa isang long-term care facility. Isang nursing home kung saan karamihan sa mga pasyente ay nasa huling yugto na ng kanilang buhay. Dito, araw-araw kong nakikita kung paano dahan-dahang humihina ang katawan at kung paano unti-unting namamaalam ang isang tao sa mundo. May isang resident po ako na tawagin na lang natin sa pangalang Monique. Maayos pa ang kanyang kondisyon. Stable ang vital signs, normal ang blood works at kaya pa niyang maglakad ng may alalay. Early this year, habang nag-rounds, tinawag ko si Monique para mag-lunch. Inalalayan ko siya papunta sa wheelchair. Pagdating namin sa pinto, bumungad ang anak niyang babae. Biglang nagliwanag ang mukha ni Monique. Isang ngiti na puno ng saya at pananabik. Pero kabaliktaran noon, napansin ko ang lungkot sa mga mata ng anak niya. Hindi siyang ngumiti, parang may mabigat siyang dinadala. Hindi ko masyadong pinansin. Inisip ko na baka may pinagdadaanan lang. Bandang 2:00 ng hapon, kinausap ko ang doktor para humingi ng reseta para kay Monique dahil nakikitaan ko siya ng sundowning. Yun po ang paglala ng pagiging balisa tuwing hapon. Ngunit, imbis na karaniwang reseta, may ipinakita sa akin ng doktor na hindi ko inaasahan. Palliative care. Kasunod ng mga katagang ito ang listahan ng mga gamot na kailangan kong ibigay. Nanlumo po ako. Paano naging palliative care kung maayos pa si Monique? Bakit siya ihahanda sa kamatayan kung malakas pa siya? Para po kasi sa amin, ang palliative care ay pagbibigay ginhawa sa mga huling oras ng pasyente. Pagpapawala ng sakit habang unti-unting pinapahina ang katawan hanggang sa tuluyang magpaalam. Ayun pala yun. Mabigat po sa loob ko na i-administer ko ang unang dose.
Alam ko kung ano ang gagawin ng gamot na yon. Unti-unti nitong pababagsakin ang kanyang vital signs. Unti-unti nitong pahihinain ang kanyang katawan hanggang tuluyan na siyang mawala. Hanggang ngayon po naiiyak pa rin ako kapag naalala ko. Paulit-ulit kong tinatanong kung bakit hinayaan ng Diyos na mangyari yon. Sinisisi ko din ang sarili ko. Hindi po ba tungkulin ko ay magpagaling at hindi tumulong sa pagkitil ng buhay? Paano ko matatanggap na naging bahagi ako ng isang desisyong hindi ko lubos na naiintindihan? Kung oras na sana siya, o oras na sana niya, maiintindihan ko pa. Pero sa puso ko, pakiramdam ko, hindi pa. Masakit din isipin na naging ganon ang naging desisyon ng pamilya. Hindi naman sila ang araw-araw na nag-aalaga, kami ang nakakasama niya. Kami ang nakakakita kung paano pa siya lumalaban. Araw-araw po akong humihingi ng tawad sa Diyos. Hindi ko naman talaga alam kung nagkulang ba ako o kung may kasalanan ba ako na nangyari yon. Pero bilang isang nurse at bilang isang tao, may kirot sa puso ko na hindi ko maalis. Tambalang kumikinang, sana po ay matulungan niyo po akong maunawaan ang lahat ng ito. Paano ko po haharapin ang guilt na nararamdaman ko? Paano ko patatawarin ang sarili ko sa isang bagay na pakiramdam ko ay labag sa panata ko bilang nurse? Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Nell. Nell, nandiyan ka na pala sa Canada. Uy, Nell! Ito naman, ang dami Ilas- nating pinagdaanan. Oo. Alam mo, Jex, yan yung gusto ko sanang sabihin kay Nell eh. Oo. Alam mo, nakaka-inspire ka. Correct. Ang dami mong mga pinaghirapan, Mm. pinagdaanan, tapos ngayon, nandyan ka na sa Canada. Friend! Ano na? Ano na, friend? Last na balita namin ni Nicole, sa Middle East ka Oo, nandiyan ka na pala. Kaya pala hindi ka correct. na namin makontak. Oh, yan na. Oh. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Nakakalimot ko kasi kaya ayan tuloy. Di namin sure kung kakampihan ka namin sa parting to. Charot! Porke taga-Canada naging friend na agad. Oo. Charot lang. Alam mo, Nel, ang hirap naman na sa tambalan mo itatanong kung papaano, paano maiibsan ng guilt, ganyan. Oo. Because I think it's a process that you will really have to go through. Hindi siya talaga magiging madali. Kaya lang siguro, hindi mo naman talaga ito fault Oho. kung ang mga tao sa paligid yung nagdesisyon, Mhm. yun talaga yun eh. Hindi naman ikaw yung magdedesisyon para sa sarili nila. Sila yung magdedesisyon para sa kanila. Ang ano kasi na nakikita ko dito, Nell, 'di ba? Parang ang nangyari kasi na you invested too much emotion Sa doon pasyente. mo. Correct. Kasi nung tinitingnan ko yung binanggit na palliative care, para at least sa kaalaman ng lahat, ang sabi dito sa definition is specialized medical care for people living with serious chronic or life-threatening illnesses. Focus on providing relief from symptoms, pain, and stress. So yun nga yung sinasabi niya na magbibigay ng relief doon sa tao. Pero ang ginagawa din talaga niya is unti-unti kanyang pinapahina. Oo, Yun. So parang eventually, papunta na talaga doon. Oh, so again, coming back from sinabi ni Nicole, it's not your decision. Hindi mo siya decision eh. Diba? It's their And it's decision purely to legal, make. legal siya kasi nga Yun na nga. pinapractice. At diba? saka mayroon nga, kaya nga may terminology about it Oo. eh, 'di ba? Palliative care. So kung lalo na kung pinapractice siya sa Canada, hindi ko alam kung pinapractice siya dito eh kasi ang hirap i-spell ng palliative. Hindi ko nga alam kung tama Oo. yung pronunciation So, ko to begin with. yung kadalasan Oo. naririnig natin yan, euthanasia, Ayan, mercy killing, yan, ganyan. Parang iba yata to eh. Or Oo. ito ba yun? Parang semi-version of it? Parang ganon? ganon siguro. Oo. Pero, yun. Ako yun lang din talaga yung masasabi ko para maibsan ng guilt mo Oo. eh. It's not your fault kasi hindi naman ikaw yung pumatay, Oo. 'di ba? It's just that it's the system. Sistema lang talaga siya, tsaka decision. Oo, Hindi family naman decision yan. correct, hindi naman ito I'm sure hindi naman ito sinuggest yung palliative care na yan. Kung hindi rin ito diniscuss with the family. Oo. Feeling ko mas magiging issue kung ang may problema yung
long-term care facility na yan, sa mga ganyan, na hindi din i-discuss. Oho. Hindi din i-discuss sa pamilya. Kung ganyan yung issue, ay nako, yan na, pwedeng ilaban natin yan. Hindi din discuss sa pamilya, pero nag-decision yung facility na bigyan ng palliative care. Pero kung halimbawa, diniscuss naman kasi talaga. Oo. Ganon. May mga tao talagang ganyan na, alam mo, masakit mang isipin, pero yan din yung sasabihin ko sa mga anak ko pagdating ng araw Na pag halimbawa dumating yung time na medyo kunyari may sakit ako na matindi, tas mahirap na ako talagang pagalingin, or papunta na din talaga doon, pero patatagalin ko lang yung hirap ng mga anak ko o yung maiiwan ko, sasabihin ko din sa kanila na na let it be, na wag nang mahirapan. Anyway, I've lived a bongacious life. Tama. Ganon, yun yung sasabihin ko sa kanila. And it's a decision that the person made. For all you know, yung pasyente mo, decision niya din yun. Oho. 'Di ba? Wala ka dun na nag-dinner sila Wala ka dun na nag-usap sila. Correct. Wala ka dun, hindi, oo, totoo, tagabantay ka, pero wala ka nung moment na nag-decision sila. Meron niyang naging proseso bago sila umabot dun sa ibibigay yung palliative care. Wala lang, just to make you feel better. Of course, normal yung nararamdaman mo. Syempre, napamahal na sa'yo, na-attach siya sa'yo, ganyan. Pero hindi mo naman siya talaga hindi mo siya tinegi. Correct. Hindi mo yun sinadya, sasadyain ko, patayin ko to. Hindi. Kasi walang ito, ganun ito isa sa mga posibleng mga senaryo lang din namin. Hindi ko sinasabi na ganito. Kagaya nga ni Nicole, coming from her point of view, bilang isang magulang, ayaw mong mag-suffer yung mga anak mo sa Yun condition yun. mo. Correct, So, hindi correct. natin alam, baka si Monique, Oo, siya kaya mismo. kung makikita mo doon sa encounter na nung dumating yung anak niya, tumatawa si Monique, pero yung anak niya parang malungkot parang yung mabigat. mata. Kasi Correct. baka hindi natin alam na baka may ibinilin na pala yung nanay niya. Kasi especially the mother, ang iniisip lang talaga nila is what's best. Correct. Na hindi mahirapan ang mga mahal nila sa buhay. Totoo yun. Kasi syempre, anyways, mahirap kasi talaga Alam mo yun, mahirap kasi. Ewan ko lang kung kung madami na naka-experience nito. Pero meron akong kakilala na for the longest time, inaalagaan nila yung kanilang tatay na may sakit. Tapos nung nawala, hindi naman sa masaya siya, pero na-relieve din talaga siya. Alam mo yun, parang, sabi niya nga sa akin, nakaka-guilting isipin, pero at least hindi na rin ako mamomblema. Kasi parang yung mundo nila nagulantang sino magbabantay, merong hindi na magtatrabaho, may hindi muna mag-aaral, may mga ganun Ako nga, tinanong ko yung doktor ko, dati ng tatay ko, Dok, tatagal pa ba yan? Oo. Hindi, seryoso. Oo. Kasi, hindi, alam ko naman pwede mo itanong yan kasi nung time na masama pa ugali mo. Pero, kung halimbawa ngayon, pwede mo rin naman talagang tanungin Kasi, Dok, tatagal pa ba siya? Kasi kung, alimbawa, kung nahihirapan na rin din siya, at nahihirapan yung pamilya, What diba? for? Oo. Alam mo, sinabi rin niya ng isa kong kaibigan, yung tungkol sa quality of life, na minsan, selfishness natin yun yung nagdidikta. Hindi na yung para dun sa taong talagang may sakit Selfish tayo, gusto natin na makasama pa. Pero sa totoo lang, gusto nila magpahinga. wala na silang quality of life. Hindi na quality yung life nila. Kung halimbawa gulay na sila, wala na talaga. Parang nandyan lang humihinga sa tabi mo, pero wala na talagang quality of life. What does quality of life mean? Nakakatawa pa ba siya? Nakakakain pa ba kasama ninyo? Oo, nakakausap nyo pa ba? Kung hindi na lang din naman, talaga, hirap na kayo sa finances, hirap na din yung tao, nagiging masama patuloy yung feeling ng mga anak o yung mga kamag-anak kasi nagkakaturuan kung sino magbabantay, na hindi naman sana ganun. Correct. Then, 'di ba? Baka naman kailangan just let it be. Ako nga ganon. may kakilala nga ako na ang sabi Yan niya. na naman po tayo sa mga kakilala natin, chinichismis natin. Sabi niya sa misis niya na if ever na halimbawa, ganun nga, atakihin siya, wag na siyang ipapa-revive. Ayaw niya nang mai-revive kasi yun na yun, sabi niya, uuwi na ako kay Lord, ba't mo pa ako i-revive? Pag ni-revive mo ko tapos lumala pa yung sitwasyon ko, mas mahihirapan pa kayo. Ang lahat, Oo. 'di ba? So yun lang sinasabi namin sa iyo.
madami ang prosesong pinagdaanan ng pamilyang yes. yan Oo. bago sila umabot dun sa palliative care. Baka nga may mga legal pang yan, Oo. may mga papeles pa, dinaanan nila lahat yan bago sila nag-decide. Kaya ganun na lang yung mukha ng anak nung makita niya yung nanay niya. Kasi sino namang may ayaw niya gusto? mag-let go eh. Kasi alam mo, parang nung isang araw, yun yung parang topic namin. Parang ganito rin. Tapos ang sabi talaga ng asawa ko, di syempre papagamutin ka naman talaga namin. Parang gano'n siya. Para saan pa insurance tayo? Di gagamutin ka. Di ba? Pero hindi, it's a fact eh. Kung halimbawa lang talaga na wala ng quality of life, yun yung pinag-uusapan natin. May mga ganyang options. Mahirap siya talagang tanggapin, promise. Kasi syempre, feeling mo talaga pagkitil ng buhay kasi hindi pa naman niya moment eh. Parang hindi natural course of death. Correct. Ganon. Pero anong gagawin natin kung it's the family decision? Tingin ko talaga itong nararamdaman ni Nel is it's because nag-invest nga siya ng emosyon doon eh. Alam mo, Nakakasama niya araw-araw. meron akong kakilala na for the longest time, yan na yung kanyang trabaho, caregiver, ganyan, na immune na siya. Hindi ko naman sinasabing huwag ka mag-alala, dadating yung araw may immune ka. Pero dumating lang yung friend ko niyan, dumating lang doon siya sa point na it doesn't matter anymore. Kumbaga, it's just another day. Yeah, Ang ganun lungkot, talaga. lalo na pag nasa field ka na ganyan, Oo. natitibayan mo talaga kasi kung maapektuhan ka sa lahat ng mga matetegi mo, ang hirap. Pero pwede iba-iba pa- tayo eh. Pwede Iba-iba pa rin tayo kasi eh. din magbago yung sa friend mo. Pwedeng immune ka na, tapos along the way may na-meet ka na taong very special na sa tingin mo na hindi ganon. Oo. Na wala yung pagiging immune. Oo, na nag-invest ka kasi pwedeng ano ka ng parang lola mo siya. Oo nga, may naalala yung mga ka. feature niya, may mga ganon. Iba-iba talaga eh. Oo. Pero babalik lang din tayo, Nel, sa hindi mo kasalanan ng lahat. Take away that guilt, it's not your fault. It's their decision to make, not Correct. yours. Oo. Ginagawa mo lang din naman talaga yung assigned sa'yo. Ayan, walang mali dun sa ginawa mo and Oo. it's purely legal, unang-una. Ngayon, kung feeling mo ganyan, yung magiging problema mo lagi, Mhm. then in the future, medyo mag-iisip ka, ito Oo. ba yung kind of career that I want? Ayan, take a break muna Oo. siguro perhaps. Ganun. Pahinga ka muna, uwi ka muna dito sa Pilipinas. Tapos bisitahin tropahin mo kami. Yan, Di ba? oo. Dala ka ng mga bagay from Canada, Ayan. ganyan. Oo, kung yun ang magpapasaya sa'yo. Tama, kasi yun yung magpapasaya sa amin. Eh. Tama. O siya, salamat sa iyo, Nel, for sharing your story with us. Thank you, Nel. O siya, hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Nel, relax. Relax ka Siguro lang. it's about time na parang break ka muna, mag-break ka muna. Baka Tingin kailangan ko, muna ng break. Relax ka muna. Tingin And, ko kasi you invested too much doon sa kay Monique eh. ganun talaga pag nag-invest tayo ng so much sa isang tao, isang bagay, pagka nawala, ang hirap talaga i-let go. Kaya nga 'di ba minsan kalma-kalmahan lang natin. Lalo na OFWs tayo, Oo, malayo tayo sa pamilya natin. correct. Tas So, ang lamig dyan sa Canada. kinoconsider natin yung mga pasyente, may mga rami niya na pamilya na rin din. Parang Right. nawalan ka rin din kasi ng pamilya na iba yung nagdesisyon. Kaya Correct. ganun ang nararamdaman mo. Tsaka baka kamukha ng lola mo, Oo, yun 'di ba? yung May mga sinasabi. ganung factor eh. Pero hindi ikaw yung may kasalanan yan. Oo. It's a family decision. It's not Tama. your fault. Oo. Ha? O siya, salamat na marami. Ingat po kayo mga kabisyo. Bye. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!